Kabanata 13, First Love. Hindi pa rin ako tapos sa kakaiyak. Dinala niya ako sa isang sirang cottage sa harap ng dalampasigan. He carried me and made me sit on a high bamboo bench as I cry my feelings away. Nasa magkabilang side ng upuan ko nakatuko ang kanyang mga kamay. He leaned forward a bit and crouched so our eyes would level. Nakatayo siya sa harap ko at hinihintay ang paghinahon ko sa pag-iyak. Hindi na ata iyon darating dahil kahit anong punas ko sa luha, bumubuhos pa ang bago. Huwag ka nang umalis, please. Hindi ko kaya. Ayoko, Jax. Habang humihikbi ako, tinulungan niya ako sa pagpupunas ng luha. Nanatili ang bagsak ng mga mata ko. Hindi ko siya kayang tingnan. But then he cupped my cheeks and met my eyes. Hindi ko rin kaya, Amber. Magtitiis ako para kapag humarap na ako sa mga magulang mo balang araw, hindi lang paingisda ang pamumuhay ko. Anong problema sa paingisda? Nakakain ka naman araw-araw at marangal na trabaho iyon. Giit ko. He sighed and leaned on my shoulder. Nilagay niya ang kanyang mukha sa aking balikat ng ilang sandali habang humihikbi pa rin ako. Ganun lang yon? Kayang-kaya mo akong tiisin? Kaya mo akong makitang malungkot, umiiyak? He grunted wildly. Ganoon pa rin ang posisyon sa aking balikat. Wala nang masabi. Mas gusto mo ang trabaho mo kaysa sa akin? Tapos sabi mo, girlfriend mo na ako. Pero iiwan mo ko. Titiisin mo ako. Kung ganoon na rin naman pala, huwag na lang tayo magkaroon ng relationship. He rose and this time the fire in his eyes was very violent. Napatutok ako sa bibig at tumigil na sa mga sinasabi. Sige, kung hihiwalayan mo ako, hindi na ako babalik dito. Walang awa niyang banta. Mas lalo akong umiyak. Kaya mo naman pala eh. Di huwag ka na bumalik. Yan naman ang gusto mo, hindi ba? Mas pipiliin mo naman yan. Pumikit siya ng mariin. Kitang-kita ko ang pagdaan ng sakit sa kanyang mukha bago dumilat. His bloodshot eyes were weary now. Please, Jax! Oo na! Type na kita! Gwapong-gwapo nga ako sa'yo! Inaamin ko na! Gusto kita! Gustong gusto! Malungkot kong sinabi. Hiyang-hiya ako sa mga sinabi ko. Uminit ang pisngi ko at mas lalo lang yumuko. I have never ever confessed my whole life! I'm risking the embarrassment just so you won't go and leave me! Baby, I won't leave you. Babalikan kita lagi. We'll communicate always, I promise. Hindi na ako nagsalita. Kahit pala anong pagmamakaawa ko, walang mangyayari. He would still push what he wants. Amber, mayaman kayo. Mahirap lang kami. Kailangan ko magtrabaho para kapag magpapakasal tayong dalawa, maibibigay ko sa'yo ang lahat-lahat ng gusto mo. Hindi ko kailangan ng material na bagay o pera. You say that now because you are still very young and you grew up rich. You don't know what it's like for people like us who needs work hard to earn. Bigong-bigo ako. I know I should let him go even though it's hurting me a lot. Lumalabo para sa akin ang kasiyahan sa mga susunod na araw at hindi ko kayang isipin na taon pa ang bibilangin bago ako makawala sa probinsyang ito at sumunod sa kanya roon. I intend to keep you. Para magawa ko yan, kailangan ko magtrabaho ng mabuti. Huwag mo nang isipin ang kahit anong magpapasira sa ating dalawa. My only goal now is to keep you. Lahat ng gagawin ko, sisiguraduhin kong para sa'yo, para sa kinabukasan natin. Tumango lang ako. Hindi nagbabago ang isip pero nakikita kong nahihirapan na siya sa akin. Nahihirapan na siyang ipaliwanag sa akin. Mas lalo lang siyang mahihirapan kapag isinatinig ko palalo na hinding-hindi ko siya maintindihan. No matter how he tries to simplify his words, I'd never understand, ever. He wiped my tears again with his thumb. You should do the same. Study hard. Tutulungan pa rin kita sa assignments mo araw-araw. Tumango na lang ulit ako. Hindi pa rin siya matingnan. Really? Are you studying hard? Lumiban ka nga sa klase ngayon eh. He said lightly while pinching my cheek tenderly. Kumunot ang noo ko at iniwas ko ang mukha ko sa kanyang kamay. Pagkalapag ko ng Manila, tatawag ako. Hindi ko titigilan yung cellphone mo kung di mo ako sasagutin. Hindi pa rin ako tumingin sa kanya. He's trying to lighten up the mood. It's working but whenever I think about all of it, I'm still all sad. Kapag hindi mo pa rin sasagutin ang tawag ko, humanda ka sa akin pag nakauwi ako sa'yo. He whispered slowly. Kinagat ko ang labi ko. Nagangat ako ng tingin.
He still looks weary but a small evil smile played on his lips. Ikaw ang humanda sa akin kapag hindi ka umuwi, I said softly. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? He smiled evilly. Gumuso lang ako at nag-iwas ulit ng tingin. My heart hurt so much. He kissed me slowly for a few moments. I tried to tear our kiss apart but he refused. Hinabol niya ang labi ko at mas lalo akong hinalikan sa paraang alam niyang hindi ako makatatanggi. He then stopped when I was already too crazy for his kisses. It's so unfair. Kung kailan ako nababaliw sa kanyang halik, tsaka naman niya ititigil para ngumiti, huminga at mangasar. Akin lang ang mga halik mo. Huwag kang papahalik kahit kanino habang wala ako. Kung hindi, hindi na ulit kita hahalikan. He warned playfully again. Hindi naman talaga. Ikaw rin. Mahinahon kong sinabi. Dali lang. Mayabang siyang ngumisi. I glared at him. I know his reputation and I can't lie to myself. I doubt it. I doubt everything. Kaya nga hirap na hirap ako. Para akong naglalakad sa dilim ng nakapiring. Walang makita at walang alam kung anong meron sa paligid o sa pupuntahan pero nagpapatuloy pa rin. Huwag mo ako niloloko. Hindi kita niloloko. Madali lang kasi ikaw lang naman ang pinananabikan kong halikan. Kaya hindi ako maiengganyong humalik sa ibang babae. Napahawak ako sa braso niya. Hindi kasi namin namamalayan na nagkakalapit kami lalo habang nagkakausap. He looked at my hand on his arms. Namumungay ang mga mata ko nang nagkatinginan kami. Ako lang din ang hahawakan mo. Dagdag niya pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan. Hindi na ako nagsalita. Mas lalo akong nalulungkot dahil sa mga sinasabi niya. Mas lalo ko siyang namimiss kahit na nasa harap ko pa lang naman siya. Wala nang mga asar ng ganito sa akin. Wala na. My life will be so boring. It will be all a waste. Hindi ako kailanman nagselos, pero pagdating sa'yo, seloso ako. He said in a serious tone. Ikaw lang naman talaga. Mahina akong sinabi. Good. He whispered and gave me another kiss. Mahinahon na ako nang bumalik kami sa kanila. Naghihintay si Tito Achilles doon sa pinag-iwanan namin sa kanya at nang nakita kami, parang nabuhayan siya ng loob. I know he also probably want his son to live and go pursue his dreams. Kinabahan siguro siya na kaya kong pigilan si Jackson sa gagawin. Ang totoo naman, kahit na sinabi niyang mahal niya ako, wala pa rin ako magagawa kung iyon talaga ang gusto niya. Anong nangyari? Medyo tensyonadong tanong ni Tito Achilles kay Jackson. May problema lang po kami ni Amber, Papa. Ayos na kami. Nagtagal ang mariin at galit na titig ni Tito Achilles kay Jackson bago bumaling sa akin sa ibang ekspresyon naman. He looked at me tenderly. I then wonder what did he do to my mom at bakit ganoon na lamang ang galit ni Mommy sa kanya. Marry someone else? Of course. But then he probably made my mother hope. Hindi naman siguro magagalit si Mommy nang walang dahilan. Ayos ka lang ba, Amber? Ano nangyari? Ayos lang po, namamaos kong sinabi. Sigurado ka? He probed me. Papa, ilalagay ko na ang natitirang gamit ko sa sasakyan. Si Jackson. Nagkatinginan ulit silang dalawa. Something about his father's look told me that they are communicating without saying anything. Si Jackson ang naunang bumitiw nang naglakad na siya papasok sa bahay para kunin ang kung anumang natitirang gamit na tinutukoy niya. Pasensya na po sa abala. Baka po ako pa ang dahilan na malate si Jackson sa flight niya. Sorry po. Banayad ko ang sinabi. Hindi mo kasalanan. Nag-aalala lang ako sa inyo. Kung ano man ang problema ninyo kanina, sana naayos at napag-usapan ninyong mabuti. At kung hindi naman, pwede naman kahit sa Sabado na siya tumuloy. I saw Jackson effortlessly carry a duffel bag. Nilagay niya sa backseat ng pick-up na nakapark ngayon sa harap ng bahay nila. Okay na po kami. Pasensya na po talaga. Yumuko ako. Medyo nahihiya ako na alam niya kung ano ang opinion ko sa pag-alis ni Jackson. I know he also wants the best for his son. He probably thinks I'm a sore to Jackson's success. It hurt me more. Mahal ko lang naman siya at simple lang ang gusto ko sa buhay. Jackson gave me a final brief kiss before heading towards the pickup truck. Binili niya sa akin na huwag na ulit akong lumiban sa klase at i-text ko na si Kuya Lando na kunin ako rito. Tumangulang ako. Pinagawa niya ang huli bago niya ako iniwan doon. Nang sumakay na siya roon, bumuhos ng muli ang mga luha ko. I saw him look at me through the mirror. I cried more.
lalo na noong umandar na paalis ang pick-up. Tumakbo ako sa likod nito. I cried so hard and at some moments, I thought the truck would pull over and he'd turn around. He didn't. Dumating na lang ang aming SUV at nawala na sa paningin ko ang sasakyang umalis, umiiyak pa rin ako sa sobrang sakit at bighati. Umuwi ako at sinabi kay Mami na may sakit. She was so worried that she immediately called a doctor to check on me. Pahinga lang siguro, Mrs. Sevilla, mukhang stress si Amber, sabi ng doktor. Pumikit ako at nagkunwaring natutulog habang nag-uusap ang doktor at si Mami sa aking silid. Sa huli, iniwan nila ako roon sa pag-aakalang tuluyan nang nakatulog kahit na nagpatuloy naman talaga ako sa pag-iyak. I only stopped when I heard my phone ring for Jack's call. Hindi ko kayang magkunwaring masaya para sa kanya. "I'm glad you landed safely," I said sincerely but with a hint of self-pity. "Huwag ka nang malungkot. I'll get sick here if you're always sad every time I call." I smiled. "Susubukan ko." The days were very painful. Tingin ko nalalagpasan ko lang iyon dahil pinasok ko sa isip ko na nasa kanilang bahay pa rin naman siya, na hindi lang kami nakikita dahil may pasok ako. Hindi siya nagkulang sa pagtawag kaya parang ganoon nga, except that during the weekends, I felt his absence so much. Pumunta kami kina Evelyn at napadaan ako sa kanila. Wala siya roon. That's when I realized that he really is gone. It made me so sad. Kaya tahimik lang ako sa grupo kahit na gusto ko sanang kausapin si Briggs para kahit paano may interaksyon naman ako. Wala na si Sir Jack sa kanila, di ba, Evelyn? Si Rhoda pagkatapos lingunin ang bahay ng mga Riego sa di kalayuan. Nasa Teresa kami ng bahay nila ngayon, gumagawa ng visual aids sa report para sa Lunes. Tahimik ako nagsusulat ng itanong iyon ni Rhoda. Oo, kinuha ng malaking kumpanya sa Manila. Malaki ata sweldo at pahirapan pa sa kumpanyang yon kaya sinunggaban na. Nilingon ako ni Briggs. I smiled wearily at him. He didn't return the smile. Parang takot pa nga siyang bumaling sa tinatrabaho. Siya lang ang nakuha, si Arnold. Oo, pero sinusubukan din ng iba na pumasok doon. Maganda kasi talaga roon. Narinig ko nga na nakapasa sa second interview si Rowena, kaya mukhang mas lalong posible na makukuha na rin siya gaya ni Jackson. Oh, edi magkakasama na sila doon? Dagdag pa iyon sa alalahanin ko. Minsan tuloy nalulungkot akong isipin na habang masaya siya sa nangyayari sa kanyang career doon, nagdurusa ako rito. I feel bad that I am not happy for him. Truth is, I am happy for his successes. It's just that I miss him. Congrats, ilang araw ka pa lang nakikita kong gusto ka na ng head nyo. Sabi ko nang nasabi niyang sinama siya sa Batangas kung nasaan ang planta noong pinapasukan niya. He has impressed his boss in a very short amount of time that he got an exclusive tour on their refinery. Uuwi ako pagka-off ko pagkatapos ng sweldo, okay? Sabi niya nang naramdaman ang kalungkutan ko. Okay. Days went by. It was a bad thing that his boss liked him. Maraming ibinigay sa kanyang trabaho at hindi siya kailanman naatras kaya iyon ang pinagtuunan niya ng pansin. There are days where he fails to call me. Days where he's tired. Days when I am. Amber, pahatid nito sa faculty, please. Si Sir Ruben pagkatapos ng klase namin sa organic chemistry. Tumango ako at kinuha ang mga papel ng kaklase. Nagsisilabasan na ang lahat para umuwi. Iyon na ang huli naming klase sa araw na iyon. Matamlay akong naglakad palabas. Iniisip na lang ang pag-uwi. Siguro mag-overtime na naman si Jackson. Tatawagan ako mamayang 11:00. Matulog na lang kaya ako ng maaga at gumising na lang sa oras na iyon para makausap ko na talaga siya. I sighed. Hindi ko pa nasasabi sa kanya na uuwi ako ng Manila. I wonder if we can see each other if I did. Or masyado talaga siyang busy na kahit isang oras lang na pagkikita, hindi namin magagawa. Lumiko ako sa faculty room para ilagay na sa lamesa ni Sir Ruben ang mga papel. Nagulat ako nang may kumpulan ng mga teacher sa malapit. Tawanan ang unang narinig ko. Opo, Ma'am Grace. Grabe. Narinig kong sinabi ng kung sino ang nasa gitna nila. You made me so proud, Iha. Pakisabi na rin kay Jackson, ha? At the mention of the name, napabaling ako. Nakarating na ako sa lamesa ni Sir pero hindi ko malapag-lapag ang dala dahil sa narinig. Then, I saw who they are all talking to.
Rowena is in the middle of the little circle the teachers formed. Tila ba may interesanting kwento ito na nilapitan ng lahat para pakinggan. Akala ko talaga hindi makakapasok, kaya ito, inaayos na ang mga papel. Buti di ako nahuli sa registrar. She laughed. Oo nga, bukas ba agad ang punta mong Manila? A teacher asked. Opo, si Rowena at nahagip ako ng tingin niya. Sa kahihiyan sa pakikinig, nagpatuloy na lang ako sa ginagawa at tinalikuran na sila para makalabas na. But before I could leave, I heard her say some things. Tuwang-tuwa nga si Jackson nang nalaman na nakapasok ako. Excited siya. Mas lalo naman ako para sa kanya. Ikaw ba naman offer ng scholarship sa ibang bansa habang nagtatrabaho rin doon, di ba? Iyon naman ang inaayos ko ngayon para makasama rin sa kanya kung sakali. What? Nakalabas na ako bago ko palang narinig ang buong istorya ni Rowena. Para ako nakalutang sa sakit habang naglalakad palabas ng school. He got a scholarship offer abroad? Kailan pa? At kailan niya sasabihin iyon? Mamaya? O hindi na? Hindi na kami masyado nakakapag-usap dahil busy siya. Hindi kaya busy siya, pero ang totoo gusto niya lang putulin na ang communication namin habang maaga para kung totoo nga iyon, wala na siyang aalalahanin pa. Tears rolled down my cheeks as I entered our SUV. Mas mahalaga sa kanya ang career niya kaya hindi na ako magtataka pa kung ganoon nga ang gawin niya. Bakit hindi niya na lang ako diretsuhin? Nagbago ang isip niya simula noong nasa Manila siya. Matatanggap ko naman iyon kung sakali. Is he scared that I won't get him away with it? E di iwan niya ako, as if it isn't easy anymore. It was so easy for him to leave me here. Ngayon pa ba siya susuko? At anong sinabi ni Rowena? Mag-asama sila roon? Sinasabi ko na nga ba, bakit ko binaliwala ang instinct ko? I purposely didn't answer his call that day. I cried the whole night until I got tired and slept. Sa sumunod na araw, kumalma na ako pero nanatili ang kaisipan. I no longer have any hope left for whatever it is. Ako, pasensya na kagabi. Pagod ako kaya nakatulog. Jackson, I'll call early after dinner. Is it okay? Ako, okay. I wonder if he'll tell me about it later. Pagbibigyan ko siya mamaya, pipilitin ko ang sarili kong umayos kahit na ang sakit-sakit na. So when he called, I answered him diligently. I tried to sound cheerful but I guess I just couldn't hide it. How are you? I miss you. Kung miss mo talaga ako, hindi mo na sana ginawa pa to. Kung mahal mo talaga ako, sana akong pinili mo. Okay lang ako. Ikaw? Fine too. How's school? Assignment? He said it lightly. Wala naman. Naintindihan ko naman yung explanation ni Sir Ruben sa chem. Okay, sigurado ka? Patingin ng assignment mo? Video call tayo. Ayos lang, huwag na. Nagpatay na kasi ako ng ilaw. Ikaw, how's work? He sighed. I want to talk only about you. Ayokong trabaho ko ang pag-uusapan natin, Amber. Mas kuryoso ako sa lahat na nangyayari sa'yo riyan. Wala naman kasing nangyayari. School at uwi lang. Iyon lang naman, sabi ko. Pumunta ka raw kina Evelyn noong weekend, nasabi ni Papa. Oo, medyo madalas kami. Mahirap kasi yung isang major subject, tsaka puro reporting. Anong mahirap doon? Baka alam ko. May I see which is difficult for you? He tried to convince me to video call. I told him that we have a smart groupmate so we will be fine. Gusto niya pa ring i-check kung talagang tama ba. We ended the call when we went an hour without him telling me about Rowena's status in the company or the scholarship he got. I realized then, hindi niya sasabihin sa akin. Hahayaan niya na lang siguro na tuluyan na akong bumitiw sa kanya. Because the following days, he'd always go to the plant. He was always busy. He couldn't even reply to my text. Kaya hindi na rin ako umasa pa. I slowly gave up. I let everything go. And as time goes by, it is reflected on our calls. Wala akong mapagsabihan. I couldn't break Phyllis' excitement for my comeback or her flourishing love life. Ayoko magkalat ng malungkot na kwento dahil lang malungkot ako. It's eating me alive day by day until I snapped one night on the dining table while Kael, Mommy, and I were eating our dinner. Nakausap ko na ang school mo at pumayag naman sila. Of course, dapat lang. All the new facilities and that building behind the education building is from me. Mommy blurted out. Nakatitig lang ako sa pagkain. Nilalaro iyon.
Jackson will call me later and I am already determined to finally confront him about it. Hindi lang kasi kay Rowena ko narinig iyon. Naririnig ko na rin sa ibang teachers na proud sa na-achieve niya. Your friends are excited sa pagbabalik mo. May gusto ka bang regalo para sa birthday mo, darling? Nagkatinginan kami ni Mami. Wala po. Mami, may tanong po ako, sabi ko. Ano yon? She asked, very attentive. Nagkaroon ka po ba ng first love noon? Nagulat si Mami sa tanong ko. Napasulyap siya kay Kael bago balik ulit sa akin. Napakurap-kurap siya at natawa. Yeah, what a question. I smiled. I just wonder why young loves fall apart. Why there's such a thing as first love. Why isn't it the last or the only? Alam ko nagka-boyfriend na ako. Harper was my first boyfriend and I thought I loved him until I met Jackson. Ayokang i-discredit kung ano man iyong nangyari sa amin ni Harper, pero bakit hindi iyon ganito katindi? Bakit tingin ko, itong kay Jax lang ang may karapatang tawagin ganoon? Iha, is this about Harper? Mami asked in a concerned and sad tone. Ngumuwi lang ako. I hope so. I hope it was Harper. Maybe he'd be easier to handle than Jackson Riego. Well, yes, I have a first love, sabi ni Mami. Nagangat ako ng tingin. I wonder if it is Tito Achilles. It's called first love, Iha, dahil diyan ka matututo kung paano talaga magmahal ng tama. That love will teach you so many essential things about loving and preserving yourself. Like what? Mahinahan kong tanong. Napakurap-kurap ulit si Mami. Kitang-kita ko na hindi siya komportable at medyo naguguluhan siya sa tanong ko. She looked at me with misery in her eyes. I looked at her with the same. That loving right isn't pouring your whole self to the other person. Loving right is loving a person with self-preservation. Kasi Iha, sa unang pag-ibig, hindi mo alam paano magmahal. You will attack it wholeheartedly that you'll forget how to love yourself. Kaya pagkatapos ng unang pag-ibig, you will come out of it a different person. Kasi masasaktan ka dahil hindi ka nagtira ng para sa sarili mo. The pain will change you. So, why can't you love that same person again in the right love you are talking about? Ngumiti si Mami. I can feel the warmth of her smile. Dahil ang unang pag-ibig, Iha, nagtuturo lang. They are not meant to stay. They are meant only to teach you a lesson you will only appreciate when you get older and wiser. Tumango ako. Hindi ko alam na posibleng gumaan ang pakiramdam na nakausap ko si Mami ng ganito, even without mentioning anyone's name. Do you ever get over your first love? Napawi ang ngiti niya. Napalitan iyon ng malungkot na titig sa akin. Hindi ko alam kung sa akin ba siya nalulungkot o sa ibang bagay. How do you get over it? I asked. There are things in life you'll never get over, she said sadly, because if you do, you'll forget the lesson. She smiled. I stared at the most beautiful life model in front of me. Kahit anong sabihin ng ibang tao, kahit anong pagkukulang niya sa akin, mahal na mahal ko si Mami. And I will always appreciate the way she raised me, even with all the flaws. Pagkapasok ko sa kwarto, buo na ang desisyon ko. My mother's words were etched on my mind that I felt numb. If Jackson is only here to teach me things, then I would gladly learn the lessons. I called him. Sinagot niya kaagad at naririnig kong nasa opisina pa siya. I wanted to stop the call and wait until he's home, but I don't want to lose the determination my mommy gave me. Amber, he said from a laugh. Pwede ba kitang makausap? Oo. But if you can only wait, uuwi na rin naman ako. Gusto ko na ngayon, Jax. Mahinahon ko ang sinabi. Hindi ko inakala na kaya ko tong sabihin nang hindi umiiyak at nasasaktan. The numbness I'm feeling in my heart was so strong that all the words I wanted to say came out naturally. Okay, what's the matter? May tatanong lang sana ako sa'yo. He said cautiously. Narinig ko kasi na may scholarship ka raw na offer para sa ibang bansa. Totoo ba yon? Tanong ko. He didn't say anything. Nanatili siyang tahimik kaya inunahan ko na siya. It's okay. I understand that your career is important to you. It's your top priority right now. I won't take it. Hindi ko na sinabi sa'yo kasi hindi ko rin naman tatanggapin. Kumalabog ang puso ko sa sinabi niya, pero mas lalo lang akong nasaktan doon. Bakit? Dahil ba sa akin, Jax? Kasi ayaw ko maghiwalay tayo? Ayaw ko maghiwalay tayo.
he said clearly. I smiled sadly. Buong-buo na ang loob ko. Hiwalay na rin naman tayo ngayon eh. What's the difference? The only difference I see is you'd get a better opportunity if you get the scholarship. You should get it. Huwag mo na akong alalahanin. Pareho na naman tayong nasasanay na ganito ang sitwasyon. What? He said harshly but I continued. Alam ko masaya kang nakapasok si Rowena sa kumpanya. Your next goal is to get that, right? You should go for... Ano, Amber? Rowena is still on the final interview. He cut me off. Well, I sighed. Sa totoo lang, nahihirapan na akong umasa sa'yo. I think it's better if I don't hope at all. I don't expect anything at all. Mas madali ang buhay ko kung ganoon. Amber, please, calm down. Hindi ka pwede magsalita ng ganito sa tawag lang. Don't decide when you are mad. I am not angry. I am tired, Jackson. Giit ko. I realized that I am not made for a long-distance relationship. I will only pull you down. I will only make you sad. You will only make me miserable. Kaya, mabuti pa, tumigil na lang tayong dalawa. Hindi siya nagsalita. Let's stop trying to make this work when it's clearly falling. I tried kahit na masakit sa akin. Sinubukan ko pa rin. I know you know that I really tried, but I think some people are just not meant for things like this. Isa ako roon. I will never understand how much this means to you, or I don't want you hurt just because of that. Kaya mag-break na lang tayo para magawa mo na ang gusto mo at mapayapa na rin ang utak ko. Suminghap ako. Hindi pa rin siya nagsasalita pero naririnig ko ang paghinga niya kaya alam ko nakikinig pa siya. I am not deciding this while I am mad. I am completely fine. I am not crying. See? Pinag-isipan ko na ito ng mabuti sa nagdaang araw. Ito ang nakikita kong tanging solusyon. So you could grow without a problem that will only pull you down.